Bagamat may nabuong low pressure area sa hilagang extreme Northern Luzon sa silangang bahagi ng extreme Northern Luzon, ay kasalukuyan munang makaranas ng maalinsangan at pele weather halos buong bansa, dulot pa rin ang dumadaloy na Isalis. Habang lumalapit naman ang cluster ng low pressure area na ito na ating i-discuss maya-maya, which is ang bagong low pressure area na consider na natin itatawag natin sa local name na Pre-Julian, na magiging ika-anim na bagyo na nabuo sa loob lamang ng isang buwan. Magiging mas malakas ba ito sa mga susunod na araw? Ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 26, 2024. Ang oras nating boss ngayong umaga ay alas 11:41 o 42 na umaga. Patuloy na maalinsangan ang mararamdaman sa halos buong bansa ngayon, rainy weather at most of sunny days, pero in-expect pa rin ang overcast and gloomy sa bitang panig lalo na sa Katimugang, Kanluran at Silangan ng Mindanao at west portions o east portions ng Visayas, dahil pa rin sa umiiral pa rin na intertropical convergence dyan na ating binalita since kahapon at noong isang araw. At dahil sa patuloy din na easterlies, ay asahan po ang halos kalupaan ng silangan ng bansa at magtatraverse sa kalagitnaan ng ating bansa ay makakaranas tayo ng maalinsangang panahon. Tuloy-tuloy po yan. At mga localized thunderstorms as isolated rain showers naman ang iiral pagsapit naman itong dapit hapon. Balik sa normal ang mga ganong cycle ng ating weather systems kapag nagiging malinsangan. So, alam na po natin ang mangyayari mga folks. Dahil use of cycle, madalas ganun po ang nangyayari. Lalo na't wala tayong habagat gaano na umiiral. Dahil malakas nga po yung easterly trade winds na nai-report pa natin since nung nakaraang linggo pa. At ito na nga po ay tumudo na at tuluyan na pong nagpaalinsangan sa atin. Bagamat sa ating lightning detection system wala sa aking aparato sa Caloocan, as of 11:40 AM ay 13 lightning strikes na nadetect ng aking aparato sa bahagi nga po ng malapit sa bandang Ifugao, if I'm not mistaken, bandang Ifugao ito o Pagitan. At dito naman sa may bandang Silangan ng Polillo Islands. At dito naman sa Kanluran, bahagi nga po ng karagatan ng West Philippine Sea, bandang Lubang Occidental Mindoro, yun. At sa bahagi naman extreme Northern Luzon, karagatan naman ito dito sa bandang Surigao del Sur sa baybayin ng West Philippine Sea. Yun lang na-detect na ating lightning detection system so far. Ingat na lamang, lalo na sa may bandang Ifugao dahil mayroong isang pagkidlat ang nagaganap ngayon dyan. Malamang dulot lamang yan ng isolated and localized thunderstorms. Sa ating lowest temperature na itala, naki-weather station kaninang 4:07 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan na temperatura na umabot ng 34.3 degrees Celsius. Kahapon nito ng tanghaling tapat at 12:24 PM. Meaning, asahan ang mataas ang aming heat index na umabot ng 49.2 degrees Celsius kahapon. Ito kahapon po. At sa ating PACE systems naman in past 24 hours, nangunguna sa maalinsangan, mataas ang air temperature rather, ng NAIA dyan sa Pasay, bandang Pasay, Paranaque ay 35.4 degrees Celsius ang pinakamataas na recorded sa bansa. So halos lumalabas pangalawa lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas at 34.3 degrees Celsius. Pagdating naman sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 18.2 degrees Celsius, ang pinakamababa na sa kanila. Pagdating naman sa Inulanan, Catbalogan, pa rin dyan sa may bandang Sama Region, dulot nga po yan ng intertropical convergence zone. Asahan po yan maging ngayong araw na may pinakamataas na naka-record sa Catbalogan na 91 mm na heavy rain showers na naranasan nila kahapon. Wala kaming naitalang pag-ulan dito sa Caloocan since kahapon. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 74% at bumaba ito ng 4% since last hour. Medyo moderate ang ating barometric pressure at 1,900 hectopascals. Magbagal lamang ang pagbaba nito since last hour. Meaning, asahan po ang humid
na magiging temperatura natin dito sa Caloocan at sa ibang panig ng Metro Manila. Kaya huwag masyadong magpapawis dahil expected po, mabagal po na mag-evaporate ang ating mga pawis kapag ganito ka-humid ang temperatura. At samantala, sa ating space weather status, nakataas na naman yung ating X-ray flux. Well, nai-report na natin yan. Since yung isang araw na asahan po within 3 days, makakaranas tayo ng hanggang unsettled, hanggang active na 4.33 kP index po. So, balikan nyo na lamang yung nakaraang report ko since nung isang araw pa na nai-report natin. At maaaring magkaroon ng space weather status na X-ray flux na nasa minor lang naman na M1.3. So, balikan nyo rin yung aking report. Then, expected po yan. At base na rin sa forecast, ay posible pa rin yung magtuloy-tuloy hanggang bukas po. So, balikan nyo po yung maging effectiveness dahil pareho lang naman ang continuity ng effect ng geomagnetic field at X-ray flux. So, expected po yan, yung auroral activity, yung poleward na behavior at medyo discoordinated ng ating GPS at mga satellites. So, yun naman ang magiging madalas. Typically, mga minor lamang. So, mga minor grid flux o fluctuation ang maaari pa rin mararamdaman sa mga nasa northern and south pole hemispherical zones. Siyempre, medyo madadamay din sa bahagi. O, depende na lamang dito sa may bandang tropical areas. At least may idea kayo mga folks. Sa ating dashboard, balik na naman sa 4 ang ating binabantay na naman na mga active na low pressure systems nito. So, pansin natin, napakarami po ang mga nabubuong mga low pressure area mula nung nakaraan. At ngayong buwan, ang lumalabas na may pinakamarami tayong bagyo na mabubuo ngayong taon. So, dito pa lamang, ramdam na natin yung epekto ng emerging ng La Nina. At dahil sa hindi naman sobrang todo ang taas ng sea surface temperature, ay nagkakaroon ng magandang development ang mga low pressure system. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit napakarami ang naging bagyo na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng September. Lumagpas po yan sa expected na forecast namin maging kay Pag-asa na 2 hanggang 3. Lumagpas-lagpas po ng todo. So, all in all, lumalabas, sablay po yung monthly expected din na hanggang 3 ang forecast. Pero yung forecast track, lumalabas naman ay tama naman ang lumalabas ng mga forecast analysis ng inyong lingkod at maging kay Pag-asa din. So, makikita ninyo dun sa for September Tropical Cyclone forecast analysis. So, bago tayo pumunta sa lagay ng mga tropical cyclones, diretso muna tayo sa ating air quality na nasa moderate po ang ating air concentration at 50 index. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa tide status naman, medyo pa-low tide pa rin tayo. So, layo-layo po muna sa mga mangingisda ngayon, lalo na sa mga maliliit nating mangingisda dahil medyo mababaw po ang pangpang ng Manila Bay. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea dahil mababaw yung ating magiging pampang maya-mayang konti. May 1 hour and 53 minutes pa po to maximum low tide. Hindi maganda ang current UV index so sa mga nasa labas, magdala po ng payong dahil hindi maganda ang pagbibilad sa tinding sikat ng araw ngayon. Nasa UV10 index po tayo, so within 11 minutes, expected ang sunburn. Mataas ang ating current solar energy, so sa mga solarista, maganda magpakarga ngayon ng baterya sa inyong mga solar power plants ninyo. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM, inasang lulubog ito mamayang 5:49 PM naman. Ang ating 37% illuminated na waning crescent ay sumikat naman ito o sisikat uli ito mamayang kinabukasan na ng madaling araw at 1:02 AM at lulubog na ito ng kinabukasan na ng hapon at 1:37 PM. Meaning palubog pa lamang ang ating buwan na nasa 22 degrees elevation. Anyway, na-post ko na sa Facebook page yung nakuha na natin na conjunction ng Mars at Moon at pinagtyagaan natin na bantayan na makunan natin. Buti naman maganda at clear skies ang lugar namin sa Caloocan, so nakunan po natin ng maayos. So sa mga gustong makita na sa Facebook page ko po yung pinost ko. Makikita ninyo yung conjunction ng Mars at ng Moon. So maganda po yung clarity dahil pinilter po natin, ginawa natin ng image enhancement program para mas maganda ang clarity
ng Moon at Mars. Paalala lang sa gusto makakita ng annular solar eclipse dyan sa may bandang Argentina ng mga Pilipino natin sa South America, meron na lang po kayong 7 days para makita ito. To be exact, October 3, 2024 po. Oras dito sa Pilipinas ay 2:45 AM. So mukhang makikita pa rin ninyo yan sa inyo mga bandang gabi na. Mga bandang alas 7:46 PM naman sa inyo according dito. So makikita nyo pa ng umaga pala sa inyo, rather. Mga 18:46 AM. Makikita po ninyo. Dito sa amin, gabi po. Mga 2:45 AM naman ng madaling araw sa amin. Yun. So, yun po. Mga bandang alas 5 o to be exact, mga 6:46 ng hapon. So, medyo makikita nyo pa yan. Palubog pa lamang siya. Makikita nyo na yung exact na annular solar eclipse. So sa mga Pilipino natin, be ready na lamang, pwedeng makita ng naked eye, pero huwag kalilimutan gumamit po ng sun filter ha. Huwag pong direct tumingin sa tinding sikat ng araw dahil masama po yan at nakakabulag. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging maulap po ang ating maghapon. Asahan ang tsansa ng pag-ulan pero mababa ito at 10% lamang. Bukas ng Biyernes, magiging makulap din ang himpapawid sa hapon din. So, madalas sa umaga, magiging mas maaraw. At pagdating sa hapon, magiging mas maulap at asahan ng mga isolated rain showers na may mga ilang localized thunderstorms. Highest and lowest temperature expected ay 28 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung cluster ng kaulapan nito sa may extreme northeastern Luzon. Ito na po yung low pressure area na tinawag na 97W na po ng aking tropical cyclone sector. So, expected ngayong maghapon, within 24 hours, itataas na agad yan ni Japan Meteorological Agency as tropical depression na rin. So, mamaya, didiscuss natin yung magiging kilos niyan at development for the next couple of hours po. Samantala, ang lagay muna sa ating panahon, halos ang buong bansa ay makakaranas po ng fairly weather, moderate, yan. Mga ilang kaulapan lamang ang masiiral. Kung magbabase natin heavy rain potential, wala masyado tayong aasahan na makakapal na kaulapan sa halos buong bansa. At medyo bumitaw yung intertropical convergence zone, so wala munang masyadong ITCC remnant. Manipis lamang ito. Dahil nga po sa may mga sunod-sunod na development of low pressure systems dito sa may bandang Mariana Islands, so medyo napigilan po, napunta sa kanya yung mga trough ng intertropical convergence zone at medyo bumitaw muna sa atin sa Pilipinas. Kaya wala tayong masyadong kaulapan makikita mula extreme northern Luzon, ilang kaulapan lamang dito sa may bandang central Luzon. Yan, mga ilang ulap na yan at dito sa may bandang Kaluran ng Mimaropa area. Pero parang dadaan lamang yan at the rest ay katamtaman, maaraw po at maaliwalas ang ating paligid. Kaya asahan ang maalinsangan ang maghapon natin sa buong bahagi ng bansa. So hindi na natin isa-isayin masyado yan. Bagamat ang forecast ng mga uulanin, mararamdaman kagad yan ng mga taga-Aurora region ha. Polillo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte. Sa Kaluran naman sa bahagi ng katimugang parte ng Oriental Mindoro, ilang bahagi ng Palawan, dyan sa may bandang Coron. Pero mga lightning showers lamang ang nakaforecast dito na panandalian lamang. Sa buong Visayas, katamtaman lang din. So, maliit lamang ang tsansa na magkaroon kayo ng mga isolated rain showers. Bagamat sa hapon ito mangyayari madalas o sa gabi, ganun din sa bahagi ng Mindanao. So, hindi natin masyado isa-isahin. Typically, puro isolated rain showers lamang ang mas madalas na mararamdaman maging dito sa Metro Manila dahil may mga kulapan po na nagpo-produce na po ng unti-unting hatak na dito sa ilang kaulapan. Dito sa may Central Luzon kasama na ang bahagi na yan ng Northern Luzon. Habang nagre-redevelop itong cluster ng kaulapan na ito na isang low pressure area na. At maunang mas mararamdaman yan ng mga taga-Batanes Group of Islands epekto. So be ready po sa tsansa ng mga pagulan. Heavy rain showers agad ang unang mararamdaman dyan sa kaduluduluhan ng Itbay at Batanes. So ingat po sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa kaduluduluhan na po ng extreme Northern Luzon. At bagamat sa mga forecast kayo unang-unang makakaramdam ng sungit
ng nabubuong low pressure area na to na tatawagin nga nating si Pre-Julian. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Balik na naman sa apat ang ating binamatayan na mga low pressure systems. Tatlo na po dito ang very active na low pressure area. Nag-emerge pa lamang o kaka-emerge pa lamang kaninang umaga itong si 97W. Tatawagin na natin siya sa Pre-Julian dahil napakataas po ng conferences na mga forecast pa rin na talagang ito ay magiging ganap na bagyo. So, titingnan na lamang natin kung gaano kabilis ang development nito, pero pangungunahan niya ni Japan Meteorological Agency. Sa ngayon ay namataan ito sa layong 685 km. Hilagang-silangan po ito ng Isimno de Luzon o ng Itbayat Batanes. Nasa bandang labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung i-zoom in natin yan, halos napakalapit na po niya sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan ngayong maghapon ay makakapasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan na rin ngayong maghapon, within 24 hours, itataas na yan as tropical depression. So be ready, tatawagin yan sa Julian just in case na sasabayan yan ni Pag-asa. Sa ngayon, ang significant pa lang na central air pressure nito mataas pa at 1,008 hectopascals. So, nasa standard wind speed pa lang ito na 28 km per hour. So, medium intensification na low pressure area at bugso na mabot ng 35 km per hour. So, wala pa siyang significant na pagkilos pero sa mga forecast, kikilos ito pa west-southwest o bandang southwest. Bandang pa southwest, gaganyan muna siya. So napakaalanganin na magiging kilos niya. Bababa siya ng ganyan and then habang nag-i-intensify siya dito sa may malapit sa bandang Babuyan Island, bigla itong kakabig pa northwestward, pa ganyan. Ayon yan sa mga empirical forecast. So yun lamang at hindi pa yan absolute ha. So maaari pang magbago yung kilos niya. Pero sa ngayon ganyan po ang nakikitaan nating empirical forecast na medyo babalandra muna dito sa may bandang Babuyan Islands o Batanes Group of Island. Then, bigla itong kakabig pa northwestward. Bakit ganyan na magiging galaw? Well, kung titingnan niyo po yung galaw ng monsoon trough nito na sinasabayan naman ng paghatak ng monsoon jar systems nito mula kay 18W. Yan, yung monsoon jar na yan. So, ang tendency, yung flow ng kaulapan nito na nade-develop mula dito kay 97W ay nagbubunsod po sa kanya na magkaroon siya ng accumulated circulation, a counter. Yan. Kung ganyan yung ikot niya, so sasabay ito ng pa-circulate sa kanya habang ito'y kikilos pa ibaba, pa ganyan. So, yun po ang nangyayari. So, nai-steering siya nung monsoon trough dito at yung monsoon jar dito sa pagitan. Kaya ang nangyayari sa kanya, nagputrud siya dito pababa, Timog Kanluran, hanggang sa nagkaroon na ng malawakang cluster na ito ni 97W at ganap ng naging low pressure area. So makikita natin, medyo sumasama na ang panahon sa bahagi ng Eastern Taiwan o halos buong Taipei. Medyo ulan-ulan na sa kanila dyan. At expected po yan na magre-redevelop pa hanggang this coming weekend po. At sa ngayon, ang nakikita nating forecast, maaari pong umabot sa tropical storm within or next 48 hours. Depende sa magiging bilis ng kanyang galaw at intensification. Pero yun ang nakikitaan pa lang natin na initial forecast na posible niyang abutin sa ngayon. At samantala itong si Invest 95W ay nasa halos low pressure area na siya. So low pressure high na siya. Anytime magiging tropical depression na rin po ito. Ang kanyang maximum wind speed in 1 minute average, 37 km per hour at bugsong umabot ng 46 km per hour. Bagamat mataas ang kanyang atmospheric pressure, 1,000 hectopascals, at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 18 km an hour. So, medyo mabagal din ang progress niya. Pero ay nasa low-high na po. O nasa high development na siya na magiging tropical depression according dito sa latest information kay 95W. Pero maliit po ang chance niya na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Na-discuss na natin yan ng mga nakailang araw pa. Kikilos pa yan pa west-northwestward. At halos medyo didikit lamang ito sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Tutungo yan sa may bandang Southern Japan within 50-hour period to 90 dahil nga po mabagal ang nagiging pagkilos niya pahilagang kanluran.
So ang pinaka-concern po natin itong si Julian, dahil kung itataas yan ni Pag-asa, tatawagin nga po natin yan sa local name na Julian na magiging ika-anim na bagyo na mabubuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong month of September. So very rare cases po na umaabot sa ganyang karami ang mga nabuong bagyo. Pero awa naman ng Diyos, halos yung landfall scenario, at least mga isa lamang ang totally na mayroon tayong nagkaroon ng landfall scenario at mahina pa ito. Lumakas na lamang ito nung ito ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Yun ang medyo good news sa atin mga folks. Pero siyempre, hindi tayo nailigtas ng matinding pag-ulan at busog nga po ng mga pagbabaha sa bahagi nga po ng South Luzon ng mga nakaraang araw, ng mga nakaraang linggo. So, medyo paghandaan po ang development nito, lalo na sa mga taga-extreme Northern Luzon. Posible pang itaas siya ni Pag-asa o magtataas ng tropical cyclone warning signal sa mga susunod na araw habang ito ay lumalapit itong si Fred Julian. So, unang mas maapektuhan ang bahagi ng Batanes Group of Islands, yan, lalo na sa Batanes, Babuyan Island at bandang extreme Northern Luzon na Ilocos Norte, Apari at bandang Santa Ana, Cagayan. Siyempre, just in case na lalakas yan, magdedepende pa rin kung hanggang saan ang ilalakas nitong si Invest 97W ay maapektuhan mostly ang extreme Northern Luzon. Kaya doon sa mga nagpapakalat yung huwag tayo basta-basta maniniwala, lalo na sa mga hula dahil wala pong basis o scientific basis yan at hindi maituturing niya na absolute conclusion para paniwalaan natin ang lumalabas na hula. Kasi po may mga nalulungkot ako at marami pa rin tumatanggol sa mga ganoong panghuhula. Pero ang masama nga po dito is maapektuhan po yung kabuhayan ng ating mga kababayan na imbis na pupuntahan nila yung lugar na yan sa Northern Luzon para sa mga kalakal o transaction ay nagagawa pa nilang i-postpone. Tapos malalaman nila lang nila sa huli, hindi pala nagkatotoo na umabot ng super typhoon. Kasi sabi daw itong si 97W o Fred Julian, magiging super typhoon daw kagad siya dito. So, ang masasabi po natin dyan ay napakaliit ang mga rare cases na ang isang bagyo na nabubuo sa extratropical zone, yan, o subtropical zone area na nagiging super typhoon pa. Napaka-lowest o very rare cases po nangyayari yan. At dahil nga po, pinalalakas lamang siya using monsoon gyre system, ay maaari siyang lumakas hanggang tropical depression o tropical storm. Pero magiging super typhoon agad ay napakaliit na rare cases po yan o napakaliit ang tsansa sa ngayon dahil hindi nga po siya nakikitaan pa ng ganoon na aabot agad. At kung titingnan natin sa ating mga computer analysis ng ating tropical cyclone assessment monitoring, which is ipapakita ko yan mamaya. At sa ngayon ay yun lamang ang makikita natin sa ngayon maging sa ating floating satellite imagery, lalo na itong si 97W. Ayun yung cluster niya, very developing niya, nag-wrapping na po yung kanyang development. Yung aloe, medyo okay na, hindi pa nga lang gaano ka-organized pa, pero mataas na po kasi yung confidence. So yun po ang sa ngayon ang analysis natin, yung magiging kilos niya, wala pang empirical na extended forecast. Pero sa lumalabas na mga computer models nga po, ay papasok pa to ng Philippine Area of Responsibility. Kung ano yan, ay diretso agad tayo sa ating global forecast assessment monitoring para mas makikita natin yung magiging galaw nitong si 97W o Julian. Mula sa pinaka-global spectral model natin at makikita po ninyo, yan, i-stop natin at makikita ninyo, papasok yan ng PAR at makikita ninyo, tutumbukin lamang niya ang bahagi nito ng bandang Babuyan Islands, yan. At makikitang hindi po siya magtataber sa mainland ng kalupaan ng bansa, which is lumalabas po sa kumakalat na hula daw. Magiging super typhoon daw yan. Kung titingnan natin dito, halos hanggang tropical storm pa lamang ang nakikitaan dito. Hindi pa man lang nakikitaan pa na maging severe tropical storm base dito. Kung sa mean sea level pressure ang pagbabasehan natin, ayan, makikita ninyo atmospheric pressure, ayan low pressure area, and then by September 29, magiging 1,002, so tropical depression, yan, tropical depression, tropical storm. Yan, hanggang tropical storm pa lamang ang nakikita natin dito sa extended forecast hanggang sa unang araw po ng October 1,
2024 po. So, dito hindi nakikitaan na umaabot pa siya ng super typhoon. Hindi pa nga nakikitaan dito na aabot siya ng typhoon category habang ito'y umapalapit na dito sa may bandang hilagang kanluran nga po o hilagang silangan ng Taiwan. O hanggang tropical storm pa lamang ang kasalukuyan nakikitaan natin na development nito. So, yun nga po ang maling impormasyon na ipinapakalat na aabot pa raw ng super typhoon. At dahil sa sasalubong pa siya sa high pressure ridge area dito sa may bandang eastern China, ayun, kitang-kita naman po yung ridge of high pressure area. Kaya pagtungtong niya sa bandang northern Taiwan, dito ay maaaring humina na rin kaagad siya at hindi na siya magtutuloy pang lumakas. Dahil babanggain niya po kasi yung anticyclone dito o yung cold front na babangga sa kanya. So, yun po yung senaryo. Kaya hindi tayo pwedeng magkukulod kagad o magbibigay ng absolute forecast na magiging super typhoon kaagad. Hindi pa nga natin nakikitaan na kung aabot ba ito ng severe tropical storm, super typhoon kaagad. Yun po ang iniiwasan natin kasi nga po, kawawa naman yung mga kababayan natin. Siyempre, yung sasabihin na huwag tayong magsasalita ng masama doon sa mahuhula. Well, naintindihan ko pero patawad sa inyo po dahil ayoko rin naman na sumama ang magiging damdamin ng mga kababayan natin na imbis na pupunta sila ng Northern Luzon, ika-cancel pa nila. Imagine mo, mangangalakal ka o nagta-transport ka ng delivery mo. Tapos may maririnig ka na may magiging super typhoon daw. So mag-aalangan kang pumunta ngayon ng Ilocos Norte o magde-deliver ng pagkain o anuman na kalakal sa Northern Luzon. Ika-cancel mo ngayon yan. O yung flight mo, imbis na may nakaschedule ka na flight, ika-cancel mo ngayon yun dahil baka sa September 30, baka may nagsasabi magiging super typhoon daw itong si Julian. Ang mangyayari, ika-cancel nila yung flight. Tapos malaman naman na lang pala nila, hindi pala nangyari. Hanggang tropical storm lang palang inabot. Which is kaya pang pumunta ng mga eroplano dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Ayan, pwede pa. So, ang nangyari, na-delay pa ang deliveries nila ng mga kalakal o yung mga transaction. Siyempre, mas kawawa po sila dahil milyon po ang perang mawawala. Kung iisipin nyo po sa transaction na mapepending o yung madidelay. Milyon po ang perang nawawala po, lalo na sa mga negosyante. So sana maunawaan po ng manghuhula na hindi naman natin gusto na masaktan yung dadami nyo o medyo maiinsulto. Pero kasi hindi po natin pinagbabasihan ang hula lamang na wala po tayong scientific basis. Ngayon, may nagsasabi kasi paano ko nasisiguro na hindi ito aabot ng super typhoon. Well, ito na nga po, pinapaliwanag ko. Kitang-kita naman natin, base sa kanyang atmospheric pressure, hanggang tropical storm pa lamang ang nakikitaan niya hanggang October 1, 2024 na po yan. O, tropical storm po ang sa ngayon ang ipinapakita ng extended forecast nito ng Global Spectral Model, ha? Ito ay mismo galing sa Japan Meteorological Agency. Process pa yan ng Pag-asa, ha? Center. O. So, dito pa lang wala tayong nakikita na aabot siya ng super typhoon. Sa mga computer models naman, makikita natin napakataas po ng yung pinaka confidence na magiging aktibong bagyo siya. Pero dito makikita rin natin hanggang tropical storm lang din ang nakikitaan, no? Ito kay GFS. Kung titingnan natin, magiging ito dito severe tropical storm siya. Yan. Pero ito ay nasa may bandang Taiwan na siya. Kung mapapansin ninyo, walang masyadong apektado ang mainland ng Luzon yan. Kung sakaling umabot sa 958 hectopascals. Severe tropical storm yan, ha? Severe tropical storm to typhoon category. Pero makikita ninyo, halos mga ilang malalakasan lamang na ulan ang mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon. Habagat lamang maapekto. Pero yung destructive na magagawa nitong bagyo ay hindi po mararamdaman yan sa Pilipinas. Maaaring sa Taiwan pa, kung sakaling umabot pa yan ng severe tropical storm. Pero super typhoon kagad, ay hindi po. Wala pang pinapakita. October 2 na nga po ito ng susunod na buwan. October 2 na, natapos na po ang September. Hindi man lang siya umabot pa ng typhoon. So, kay ECMWF, ganun din. Mataas din ang confidence na mabubuo itong aktibong bagyo. Pero kung titingnan natin dito,
Oh, ito, tropical storm lang din, pinapakita niya, oh. Oh, September 29 naman ito. Kung pagbabasehin natin dito sa analysis ni ECMWF. At pakikita natin hanggang September 29 po. Yan. Yan ay pinakahuling forecast track niya sa animation. Makita po na hanggang tropical storm pa lamang ang ipinapakita dito na development. At kay GFS naman halos umaabot ng severe tropical storm naman dito sa kanya. So dito sa intensity o lakas ng bagyo ay medyo hindi pa nagkakatugma yung kanilang forecast. Pero at least dito, papasok na October, hindi man lang siya umabot pa ng typhoon category. Kung kay Nabjem naman ang pagbabasehan natin ay ganun din, tropical storm din ang pinapakita ng extended forecast dito. Ayan, oh. Tropical storm lang din eh. Hanggang sa ito ay mag-traverse sa may bandang south ng Taiwan. Parang tatawirin pa niya ang Babuyan Islands o Batanes Copo Islands. Makikita ninyo, hindi masyado. Bagamat mga heavy rain showers po mararanasan ng mga taga-extreme Luzon, pero walang masyadong magiging malaking pinsala po. Dahil napaka-intact po nung circulation niya, oh, hindi siya sobrang malawak. Hindi masyadong malawak yung circulation niya, medyo compact siya o intact. So medyo maliit lamang yung pinaka-diameter nito kung titingnan natin dito sa mga forecast. So mapapansin ninyo, mataas ang confidence na magiging malakas na bagyo, syempre, aabot siya ng tropical storm. Pero yung maging super typhoon, wala tayong nakikitaan dito. Ito pa lamang yung, dito pa lamang malinaw na yung chaos theory natin na hindi nakikitaan pa, naaabot ito ng super typhoon category. At napakalabo pa, base dito sa extended ng mga computer model. So yung nagsasabi po na super typhoon agad ay wag po talaga natin paniwalaan. Kawawa naman po yung mga kababayan natin na maapektuhan yung mga kabuhayan. Isipin sana natin yung magiging epekto sa kanilang kabuhayan yan. Kung magkakaroon po ng pagdidelay sa kanilang delivery ng mga goods sa Northern Luzon, tapos malalaman nila hindi pala totoo na magiging super typhoon ito at magkakaroon ng malaking pinsala sa mainland ng Northern Luzon. So yun lamang po ang malinaw dito. Except na medyo mas apektado nga po ang Batanes Copo Island. Yung sigurado tayo dyan, mas maapektuhan. Pero sa mainland po ng Northern Luzon, hindi po napakalayo. Kaya sana ay iwasan po natin na nagbibigay ng conclusive information. Lalo na ito ay lagay ng panahon, very physical po kasi ito. Hindi po ito spiritual. Kung spiritual, maiintindihan ko pa po kayo. Pero kung very physical po ito at hinuhulaan lamang natin, ay yan naman po ay hindi tama. Makakasama po yan sa kabuhayan ng ating mga kababayan na masisira po dahil lamang sa paniniwalang wala pong pinaka-active na o pinaka-scientific evidence na basis para masabi na magiging super typhoon kagad dito. Ito pa lang malinaw ng ebidensya. Wala tayong nakikita na magiging super typhoon siya base dito sa extended forecast hanggang October 2, 2024 na po yung forecast niyan ha. So wag po tayong mangunahan, wag natin pangunahan yung mga empirical analysis and forecast na magiging super typhoon po kagad. Yan ay napakamalaking disinformation. So, kamasay naman natin ang lagay ng ating mga dams kung patuloy pa rin nagre-release. Well, so far, wala na po. Wala na pong nakabukas na mga gates ng ating mga dam. At pero kung titingnan natin dito, halos apaw ang mga level ni Magat Dam, ni Binga at ang Buklaw. Halos apaw siya. Pero medyo nababawasan na rin siya unti-unti. Yan, maging si Angat Dam. Pero yung kanyang rule deviation halos consistent pa siya. Napakataas pa rin nung level ng kanyang water reserve. So wala tayong magiging komento rito mga folks. Okay po yung levels ng ating mga dam. At kung titingnan natin sa ating graph, sa lagay ng water levels ni Magat at Angat Dam ay nanatiling almost stationary ang level ni Angat Dam. At si Magat Dam naman kung titingnan natin dito almost stationary na after niya mabawasan nung since September 18 and September 19. And then mula niyan ay tumigil na sila sa pag-release. So nasa level na lamang ito ng 186 at ngayong araw ay 186.46 meters ang level ni Magat Dam. So halos stationary na ngayon at wala tayong magiging komento at very sapat po o sobrang sapat po ang level ng mga dams natin ngayon.
So, depende kung magiging tuyot-tuyot na naman tayo, tuloy-tuloy ang magiging tag-araw. Yan, magkakaalaman po kung bababa na naman ang water levels ng mga dams. So, diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Well, medyo may mga mahihinang pagnino, mga magnitude 4 plus ito. Mula pa kahapon po. At ngayong araw, so far, wala naman tayong namataan na medyo mga moderate earthquakes, hindi kagaya kahapon. Ayan, may mga magnitude 4 na naitala since kahapon, i-report na natin yan. Pero ngayong araw ay so far tahimik naman at wala namang naitalang medyo malalakas na pag-inig. Wala sa data feed naman ni Tibo since 12:17 AM, nakapagtala na naman dyan na naman sa kaduluduluhan ng Balot Island, Municipality of Sarangani na may magnitude 4.7 pero napakalalim ng epicentral depth at 152 kilometers. So, malayo at halos na may bandang Northern Maluku, Indonesian Peninsula pa rin ito. Then after niyan, wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4 pataas ngayong araw. Pero marami naman na kagad ang mga italang mga mahihina, light or mga moderate lamang na mga pagyayanig. Well, kung sisilipin natin historical earthquake, kung nakakailang total earthquakes na tayo. At kung titingnan natin ang month of September 2024, yan. Yan, at makikita natin ay nasa total of 889 na buang total earthquakes natin. So, nanatili pa rin siyang konti, hindi kagaya ng mga nakaraang buwan. Pero tingnan natin, dahil at least meron pa tayong mga 4 na araw pa, kung aabot pa to ng at least 1,000 earthquakes. Pero hopefully, wag na po dumami para naman ay makapagpahinga-pahinga ang ating mga tectonic plates. 843 dito is magnitude 2.0, 41 na po sa magnitude 4.0, at nanatili 5 ang ating magnitude 5.0 pataas. At awa naman po ng Diyos ay wala man tayong naitala na magnitude 6 pataas. At hopefully wag na po tayong magkaroon ng ganun para iwas disgrasya. Pero at least medyo preparado pa rin tayo kung sakali. Lagi nating tatandaan ang duck, hold, and cover just in case magkaroon kayo ng mga biglaang earthquakes sa inyong lugar. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 26, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 26, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga, ngayong tanghali sa ating report. Tip ka lang naman na alinsangan ang mararamdaman natin halos maghapon. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman ng dynamic events mula mismo sa aking aparato sa Caloocan, at visit at lamang sa aking website para sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.